Magandang umaga mga ka-agri. Ngayong umaga, mag-aabono tayo ng ating sili gamit itong fertigation system. Ito na yung unang abono natin dito sa sili natin mga ka-agri. So yan, may makina siya, umaandar na. Nakabukas yung kalahati mga ka-agri, kalahati lang muna yung abonohan natin. Pakita natin mga ka-agri kung ano yung abono natin. Sa isang drum mga ka-agri, drum yung titiplan natin. So ito mga ka-agri ay sulfate, tanigas lang oh. Tatansyahin ko na lang mga ka-agri yung pang 1 kilo. Tutunawin muna natin mga ka-agri. Yan, pang 1 kilo. 1 kilo lang muna sa unang abono mga ka-agri sa isang drum. Papakita ko sa inyo mga ka-agri kung paano tayo mag-abono. Huwag nating ilalagay lahat yung mga ka-agri, yung meron siyang matawag dito, meron siyang ayun oh, may bugbog siya. Kailangan mga ka-agri malinis yung tubig na ginagamit ninyo. Hirap mag-isa mga ka-agri. Huwag natin ilalagay mga ka-agri yung ganyan, yung tiling na yan. Kasi babara na yan sa may ikwan natin, sa drip. Ang isusunod natin mga ka-agri ay ito, triple 16 mga ka-agri ng Yara. Ito yung Unique 16. Bali, tutunawin nyo muna mga ka-agri itong Unique 16 para mas kukonti yung magiging kanya, yung mga pino na pwedeng pumara sa natin, sa may drip tape, sa dripper. So, ang gagawin natin dito mga ka-agri, tutunawin lang natin siya. Ito mga ka-agri, 3 kilos to. Kinuha ko lang. Nilagyan ko lang ng tubig, kaya ganyan, dumami siya. Pero tutunawin pa rin natin sa may balde. Hindi natin pwedeng isalin mga ka-agri agad dyan sa may drum, kasi marami yung buo-buo. Ayan. May mga matitirang ganyan yan sa ilalim mga ka-agri, huwag nyo ilalagay. Galing lang natin siya. So isasali natin dito mga ka-agri. So isang kamay lang kasi kaya mahirapan akong videoan, pero isasali na natin. So sa triple 16 mga ka-agri, kukuha din natin. Huwag din natin ilalagay yung ganyan, yung mga natira na, para hindi na bumara. Kahit anong klaseng abono mga ka-agri, pag may natira ng ganon, huwag nyo nang ilalagay. Ang isusunod natin mga ka-agri ay yung tinunaw na humus. Ayan, tinunaw na humus to. Mas maganda mga ka-agri yung humus, tutunawin nyo na para walang buo-buo na mailalagay dito sa drum. Kung maaari mga ka-agri, gabi pa lang, tunawin nyo na. Bali 2 kutsara to mga ka-agri, tinunaw ko lang dyan. Ilalagay na natin lahat. Saka natin nahaluin. Ang gagamitin natin na pang pump mga ka-agri sa abono natin, 12 volts lang siya. Submersible na 12 volts, nabili ko lang ng halagang 200. Sa Shopee lang to mga ka-agri. Ayan o, 12 volts. Yan yung gagamitin nating pump para mahitit yung abono. Tapos ba-inject siya rito. May hose siya mga ka-agri. Ayan, may hose yan, papunta rito. Tapos sasalpak natin siya rito. Kailangan dito natin ilalagay. Ayan, para mag-inject siya dyan. Ayan, naikabit na natin mga ka-agri. Ito yung drip hose o drip line, na yung drip tape natin. Nilagay lang natin dyan. Tapos ito yung valve. Bali isinaksak lang natin siya. Inalis lang natin yung dripper, yung may butas. Andito yung may butas, tapos andito yung isa. So tinanggal natin siya, kinuha natin yung gitna niya para magkaroon tayo ng socket. Kumbaga mayroon tayong saksahan dyan. At
Ito naman yung switch nya. At ito nga, sinabi ko nga kanina, yung pan natin ay powered by 12 volts lang. Kaya ayan o, i-clip lang natin siyang ganyan. Ito mga ka-agri, itong battery na to, battery to ng sprayer. Ngayon pag nalobat to mga ka-agri, charge ko lang ulit sa sprayer. Kinuha ko lang yung battery ng sprayer, siya na yan. Ayan, o. May itim naman yan sa kaputi, kaya hindi nyo mapagbabaliktad. Kahit dito itim saka puti, itim saka pula. So dito rin sa clip, itim pula, o din nyo lang i-clip. Kaya madali lang i-kwanto, hindi nyo mapagbabaliktad. Pagkatapos naman, haluin natin siya. Ay, switch na pala natin. I-switch na natin mga ka-agri para uma-under na siya. Yan. Ayan, uma-under na siya mga ka-agri. At i-on na natin. Yan, ganyan mga ka-agri. Naka-on siya. Nagkuka na yan. Nag-aabono na yan. Nag-i-inject na ngayon ng fertilizer dito. Sumasama na sa may tubig. Tapos ito naman mga ka-agri, dapat continuous yung halo natin, ganyan. Halo-haluin lang natin siyang ganyan kasi nga yung triple 16, tumitiling siya. Kalahati lang mga ka-agri yung iabono natin ngayon. Kalahating gram para dito para yung sa kalahati, yung kalahati rito, tapos yung kalahati ron mamaya, kalahating gram ulit. So lalagyan natin siya ng tanda. Ganito lang magtanda mga ka-agri. Ayan o, putik. Siguro hanggang dito. Ayan. Ganyan siguro. Ayan. Tatapatan natin yan. Ganyan lang. Kalahati. Tapos etong kalahati na to para sa kabilang side naman. Tignan nyo mga ka-agri, konti na lang o. Malaki na yung nabawas sa kanya. Oras yun 9:20. So nagsimula tayo ng 9:20. Titignan natin mamaya kung anong oras tayo mayayari. Para hindi tumitining yung triple natin, pantay-pantay yung pagkakaabono. Isipin nyo mga ka-agri, etong sukat na to, yan, 1,500 na yan. Aabunuhon ko yan sa loob ng maghapon. Hirap na ako yan sa maghapon kasi 6,000 na puno yan. Kung timba-timba yung gagamitin ko mga ka-agri. Tapos meron akong lata ng sardinas. Pero ngayon mga ka-agri, siguro aabunuhon ko na lang siya ng baka kalahating oras lang. Pinakamatagal lang mga ka-agri yung mag-asinta ng makina. Pero pag naasinta na yung makina, ayan, simple na lang oh. Halo ka na lang ng halo dito. Kahit hindi mo naman laging haluin, gaganong-ganon lang oh. Nag-aabono na yan mga ka-agri. Nakabukas na yung 10. At ang nagagamit ko lang pala mga ka-agri kapag nagpapatubig ako rito, one lang. Bali siguro nasa 30 pesos lang kasi wala pang 1 litro yung nagagamit ko. Baka wala pang kalahating litro mga ka-agri kapag nagpapatubig ako rito sa 1 oras. Matipid lang kasi makina, saka isa pa nakaminor lang talaga siya kasi nga kahit ilakas ko yung makina natin, hindi na rin lalakas kasi nga yung tubig dito na kayang kunin dito sa may tubo ay didos lang talaga kahit nakaminor lang siya. Ayan, makikita nyo mga ka-agri, bawas na. Konti na. May mga makikita mo na talaga yung nabawas kasi ayan, hanggang dyan sa may blue na yan. Isipin nyo mga ka-agri, 1 tao lang yung mag-aabono tapos saglit lang nating abonohan. Sobrang dali lang talaga mag fertigation. Ayun oh. Ang kon lang.
Kung meron na akong puhunan nun mga ka-agri, matagal ko na itong ginawa. Kaya sa may puhunan dyan, may mga kapital naman, shoutout sa inyo. Sana subukan nyo ito. Kung may malawak kayong taniman, subukan nyo lang yung kalahati para makita nyo rin yung ginawa. Maramdaman ninyo kung gaano ka ginawa. Siguro yung tauhan ninyo na 10 na gumagawa dyan sa may 4 na hektarya, kung 4 na hektarya yan, siguro gagawa na lang dyan mga 2 tao na lang. Kasi yung pag-spray na lang ng mga chemical o yung mga foliar saka insecticide, fungicide. Ayan, nakalahati na natin mga ka-agri. Ang gagawin natin, i-off muna natin tong valve na papasok dyan. Tapos i-off din natin tong makina. Ayan, pero yung makina na yan, dire-diretso na yan mga ka-agri. Siguro hintayin lang natin siya ng siguro mga 1 minute mga ka-agri para yung mga abono na nandyan pa sa may valve na yan, dito sa may drip line na to, mas madrain pa kasi pagka may abono yan mga ka-agri, mas madali siyang magkalumot. Kung may matitira man dyan na tubig, mas madali siyang magkalumot, lalo na rito sa main hose. Kailangan medyo paandarin natin ng konti para masimot yung abono na nandyan. Isa pa, para yung ibabaw ng lupa na mayroong abono, mas mahugasan na rin siya ng konti. Para kahit uminit yung panahon, hindi na siya masasaktan, hindi siya magdadamdam. Ngayon, ibubukas naman natin tong kalahati hanggang doon sa may dulo. Ayan yung pinatubigan natin kanina. Dito naman tayo magbubukas ngayon mga ka-agri. Bago tayo magsara dyan, ibubukas muna natin yung patutubigan natin para pag sinara natin yon, alang madadamage na drip line. Yun, isara na natin. Dito naman tayo sa magsasara naman tayo ngayon dito sa inabunuhan na natin. Sasara natin ngayon para yung kabila naman yung abunuhan natin. Isipin nyo yun mga ka-agri, yung maghapon na nagtitimba-timba ako, 15 minutes lang, 20 minutes mga ka-agri, na abunuhan ko na yung kalahati. Yung 15 minutes, another 20 minutes pa, maabunuhan na yan lahat. Ibig sabihin 40 minutes lang nabunuhan ko na to, sa halip na isang araw akong magtitimba-timba, masakit pa yung bewang ko, tapos yung pagod, init, andyan na lahat. Sara natin itong isa magbukas. Yan. Pagkatapos ganito gagawin natin. Haluin muna natin to kasi tumining na. Yung triple 14 dyan, ay triple 16 dyan, nasa ilalim na. Haluin muna natin. Tapos i-ulit natin. Saka natin i-on. Mother na naman siya. Yun naman ang patutubigan natin mga ka-agri, yung gamiron. So imbis na maghapon nga ako na nagtitimba-timba dyan, andito na lang ako sa lilim mga ka-agri, na naghahalo-halo lang paminsan-minsan ng abono para hindi tumining, para yung kalat niya maganda. Pinapanood ko na lang siya, tapos ito makina, pinapantayan ko na lang. So yun lang mga ka-agri, mamaya papakita natin yung
pagkatapos niya. Ayan, natapos na mga ka-agri, naubos na. So, ayan, bali okay pa yung baterya natin, di pa nalobat. Saktong mag-aalas 10 mga ka-agri. Nagsimula tayo ng 9:20, so 40 minutes sabihin na natin ng, kasi mag-aalas 10 pa lang. Sabihin na lang natin mga ka-agri na 40 minutes na pinatubigan ko lang, na pinatabang ko lang itong 1,500 o 6,000 na puno. Ganun lang kadali mga ka-agri. Subukan nyo rin mga ka-agri para makakuha nyo rin, ma-experience ninyo. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo mga ka-agri. Sana may natutunan kayo at meron kayong ideya na nabuo sa isip nyo. At sana na-inspire kayo sa video na to. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri.